40 years, ganun katagal, nag-provide ang Diyos ng mana or bread from heaven, tinapay mula sa langit, para sa mga Israelita. Sobrang ganda ng kwento na ito, no, sa Exodus chapter 16. At nakakatawa din dahil sobrang titigas ng ulo ng mga Israelites, parang tayo. Marami tayong matututunan dito. Kahit panay reklamo ang mga Israelita, niligtas na nga sila ng Diyos mula sa kamay ng Pharaoh sa Egypt. Ngayon nasa wilderness na sila. Panay reklamo sila. Sabi nila, wala kami makain dito. Magyan, niligtas mo pa kami. Wala naman kami makain. Despite their complaints, sabi ng Diyos sa kanila, ako ang magpo-provide ng mana, ng pagkain ninyo araw-araw. Mana sa umaga, sa gabi, pugo. Grabe yung compassion at willingness ng Diyos na ibigay yung pangangailangan ng mga tao niya. Can you imagine na yung pagkain mo lilitaw na lang sa umaga? Wala ka nang asikasuhin. Ganun ang nangyari dito sa mga Israelita for 40 years. No? So nagbigay ng instruction ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, kumuha kayo ng sapat para sa isang araw lang. Pag kumuha kayo ng sobra, mapapanis siya, mabubulok yan kinaumagahan. Bakit nagbigay ng instruction ng Lord? Tinuturuan niya yung mga Israelita na magtiwala sa Kanya araw-araw na huwag kayong mag-alala ng labis para bukas. Diba? Kaya nung yung iba kumukuha ng sobra pa, makukulit, ayun, kinaumagahan, mapapanis. Yun yung sinabi ng Diyos, hindi sila nakikinig. Ang blessings natin sa Diyos, kailangan may faith, kailangan may pananampalataya. Hindi lang pananampalataya, kailangan may obedience. Faith plus obedience. Trust God one at a time rather than worrying about your future. Pero hindi pa rin sila sumunod dyan. Kasi nagbigay ng instruction si Moses. Sabi niya sa mga Israelita, kumuha kayo ng doble sa ika-6 na araw. Kasi sa ika-7 araw ng pamamahinga ngayon, walang pagkaing lalabas. So sa ika-6 na araw, doblehin ninyo. Hindi yan mabubulok, kinaumagahan. Kasi yun ang instruction ng Diyos para may makain kayo sa ika-7 araw. Alam nyo ginawa ng iba? Hindi pa rin sumunod. Ang linaw-linaw na ng instruction ng Lord. Parang tayo minsan. Sabi ng Diyos, ika-6 na araw, doblehin nyo para may makain kayo kinabukasan. Hindi yan mabubulok. Pero yung iba, lumabas pa rin sila. Pagdating ng ika-7 araw, 7th day, lumabas pa rin sila, naghanap pa rin sila ng pagkain. Wala silang nakita. Ayan, some of the people went out anyway on the 7th day, but they found no food. The Lord asked Moses, sabi ng Diyos, how long will these people refuse to obey my commands and instructions? They must realize that the Sabbath is the Lord's gift to you. That is why He gives you a 2-day supply on the 6th day. And 2-day supply sa 6th day. Bukas hindi mabubulok. Kasi pamamahinga yung ika-7. So there will be enough for 2 days. On the Sabbath day, you must each stay in your place. Do not go out to pick up food on the 7th day. So anong aral dito? Importante po ang rest, no? At mag-dedicate tayo ng time para sa Diyos. Hindi ang rest po ay gift, bigayan, regalo yan ng Diyos, yung pamamahinga natin, na hindi mo kailangan magtrabaho araw-araw. God will provide your needs sa araw ng pamamahinga mo. Grabe yung patience at mercy ng Diyos sa ating mga tao, di ba? He corrects us, pero He will never abandon us. We will be unfaithful, but He will remain faithful. So ano pong mga matututunan natin dito, kapatid? Sobrang ganda. Una, rely on God for your daily needs. Hindi mo kailangan mag-hoard. Yung bibili ka ng sobrang kadami-dami because you are worrying too much about tomorrow kung ganon. Diba? Trust God that He will provide what you need when you need it. Number 2, practice obedience in small things. Ang linaw ng instruction ng Lord, diba? Kumuha lang kayo ng sapat para sa isang araw. Pag kumuha kayo ng sobra, mabubulok yung kinabukasan. May mga tao pa rin kumuha ng sobra, nabulok kinabukasan. Ano ibig sabihin nun? Kailangan meron tayong faith plus obedience. Hindi lang basta faith. Kailangan may obedience din. Pangatlo, ito ang pinakamaganda. Remember God's patience. But we will stumble, we will complain, lagi tayong ganun. But God will teach us and guide us with compassion. He will never abandon us. But remember, we need to have faith and obedience. God bless you, kapatid.